Di ko akalain na dito lang pala ako sa Germany magkaroon ng garden or makapagtanim ng mga gulay-gulay. So dahil sa Pinas, wala naman kaming masyadong malaking lupa at yung nanay ko dati nung buhay pa ay nagtatanim lang siya ng mga gulay sa aming mga bakuran kahit maliit lang yung mga space at least meron siyang pagtaniman. Dahil hindi talaga nawawala sa amin dati yung mga gulay, mga talong, mga tanglad, malunggay, alugbati, kamatis at sal, yan. Ang lagi talagang nasa aming bakuran. Tsaka dati may mga ubi tsaka gabi pa yung nanay ko. Kahit ganun lang ang simple ng buhay namin sa Pinas dati, ay masaya na kami, kontento na kami dahil yung nanay ko ay wala namang trabaho, so sa bahay lang siya at yung tatay ko naman ay carpenter at saka yung mangingisda. So kami makapagkain lang kami ng mga karne pag tuwing linggo lang. Pero pag tuwing weekdays lang talaga, isda, gulay, dahil pag wala kaming ulam, pupunta lang sa dagat yung tatay ko at mangingisda. At kami naman, mangunguha kami ng mga talabaw, kahit anong klaseng mga shells sa dagat. So, yun lang ang hanap buhay namin. Tapos, isang magsasaka yung aking ama. So, nung nagkaroon ako nung pumunta ako ng abroad, kasi nakapag-abroad din ako sa Abu Dhabi ng ilang matagal-tagal na rin. At doon nga na hinto at doon rin hindi nawawala sa isip ko kung ano ang buhay meron kami dati. Kaya nung naisip ko talaga kung magpag-asawa man ako, gusto ko yung mamuhay sa isang probinsya na simple, na meron akong taniman ng mga gulay, at kahit anong klaseng gulay, yun lang, sapat na sa akin. Dahil parang sa akin yun yung ikinaligaya ko, yun ang mahilig ako dahil doon nga nakita ko sa aking ina na ganun ang ginagawa niya na kahit simple lang yung buhay namin, napaka masaya at kahit wala kaming masyadong bonggang tahanan, yung mga nga lang namin, yung tirahan namin, yung mga yung sahig namin dati, yung kawayan, yung sahig namin, tapos yung dingding, yung nipa, tapos nipahat pa yung aming mga atop sa bahay, so ganun, no? So, pero sa akin, napakasimple at gustong-gusto ko yung ganung buhay sa probinsya dahil tahimik, sariwa yung mga pagkain, kung gusto mo ng isda, meron lang sa dagat, makapagkuha ka ng mga shells. Siguro, hindi na maibalik kung ano kayong buhay namin dati. Dahil nga, yun nga, ito yung asawa ko, pero gusto ko pa rin na gano'n na meron akong garden lang talaga. Kaya nung dumating ako dito sa Germany, wala akong idea na medyo malaki pala yung place namin dito. So nung dumating ako dito, first year ko dito, kasi dumating ako dito ay summer siya. Pa-summer na siya pala. So March yun, pa-summer na siya. And then, tinulungan ko si Mr. na mag-cutting ng mga grass sa bakuran namin. So, naisip ko kasi sa pinakalikod ng aming bahay, medyo mataas na talaga yung mga damo. Kaya, alam nga naman kung hindi ko tutulungan yung Mr. ko, titingin lang ako. Kaya, ako pa naman talaga, yung mahilig talaga ako sa mga ganyan. So, nung tinulungan ko siya, binungkal talaga namin yung mga damo para matanggal talaga yung ugat kasi nga para hindi na sila tutubo ulit. So ayan, nung ko na nga namin, sabi ko kay Mr. Bakit magsasummer na? Bakit hindi ko mag-try na magtanim ng mga gulay? Halimbawa, yung mga kamatis, kasi mahilig kami sa mga kamatis, lalo na pang salad namin, or yung paprika, o pepino, tsaka yung salad. So yun lang talaga ang naisip ko. Tapos sabi naman niya sa akin, nasa sayo kung gusto mong magtanim, kung masaya ka sa pagtatanim, so go ahead, sabi niya sa akin. So ayun, nainganyo ako at sabi ko, itry ko nga, kahit man lang saglit lang yung summer namin dito, pero try ko, bakit hindi? Akala ko kasi hindi mabubuhay yung kamatis, yung mga paprika, ganyan-ganyan. So ayan, nung unang nagtanim ako guys, ay grabe, ang saya-saya ko at saka yung, dahil na-amaze ako sa bunga na binigay ng unang tanim ko na
para talaga siyang Christmas tree sa bunga yung aking mga kamatis, yung pepino, tapos yung aking mga paprika na malalaki. So, ayan. So, nag-enjoy ako. Tapos, nung pinakita ko sa kanya yung mga bunga, kung anong meron ako sa garden, ay, na-amaze talaga siya dahil nga first time daw niyang nakakita na ganyan ang bunga ng kamatis. At ako din, dahil first time kong tanim na ganun ang bunga ng aming kamatis. Dahil yung kamatis dati ng nanay ko, meron pag magtanim pa siya ng kamatis, meron pa siyang parang ilihi siya na damo na puno siya ng bunga. Tapos may sasabihin siya bago siya itanim yung kamatis or atsal o anong klaseng mga gulay na magkaroon ng bunga. So ayan, meron siyang kukuha siya sa yung damo na yun na yun ang niya, parang lihi na kung gaya ka nito sa ganitong damo na magbibigay ka ng maraming bunga. Ganun ang sasabihin ng nanay ko. Kaya dito sabi ko, mangmunga kaya to? Kasi naisip ko yung ginagawa ng nanay, technique ng ginagawa ng nanay ko. Sabi ko, wala naman akong mahanap na ganung damo dito. Kaya sabi ko, magmunga kaya itong mga kamatis na to? Magkaroon kaya ako ng maraming bunga? Pero nung nakita ko yung bunga niya, ay grabe na-amaze ako. Sabi ko, kahit pala wala yung panglihi ng nanay ko, yung damo, dami palang bunga ng kamatis. So, ayan, doon ako nainganyo at doon ako nagsimula, nagkaroon ng ng mga idea kung paano magtanim, ganyan. So, yan nga, ginagawa ko na tuwing summer na nagtatanim ako. So, ayan, itong nagtatanim ako ng mga gulay. Meron akong mga kamatis, kahit iba pang mga gulay. So, ayan. So, kahit talaga saan man tayo ng sulok ng mundo, nakatira, kahit ano man yan, maliit man yan, maraming paraan kung gusto talaga nating magtanim. So, kaya kayo, kung meron kayong mga kunting bakuran or mga empty na mga magtaniman natin, wag nating sayangin dahil alam natin na ngayon nagmamahalan ng ating mga bilihin. So, thank you for watching. Yun lang.